naka. Anak ka. You're watching Storycon. This is the continuing special coverage on Typhoon Tino. I'm Ed Lingao. And some updates on the typhoon this Tuesday, November 4. The Eastern Mindanao Command confirms that a Philippine Air Force helicopter crashed in the mountainous area of Loreto, Agusan del Sur today. According to EastMincom spokesman Lieutenant Colonel Salvacion Evangelista, the helicopter was supposed to provide support for humanitarian assistance and disaster response operations for Typhoon Tino when the accident occurred. Authorities have yet to release further details as the investigation into the cause of the crash continues. Typhoon Tino further weakens as it decelerates over Iloilo Strait. It was last spotted over the coastal waters of Jordan Guimaras with winds of 130 kilometers per hour and gustiness of up to 180 kph. Tino is forecast to continue traversing western Visayas and northern Palawan until its exit from the Philippine Air of Responsibility by tomorrow evening or Thursday morning. Meantime, signal number 4 is still up over Cuyo Islands and parts of Antique, Iloilo, and Guimaras. The northernmost portion of Palawan, as well as several areas in the Visayas, are under signal number 3. Parts of Masbate, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon, Bohol, Negros Oriental, Negros Occidental, and Cebu are under signal number 2. Areas under signal number 1 are now flashed on your screens. One person was reported dead, while nearly 60,000 people were affected by the sweep of Typhoon Tino, according to the NDRRMC. Over 9,000 families are currently seeking shelter in more than 300 evacuation centers nationwide. Meanwhile, more than 75,000 residents from Mimaropa, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, and Caraga were preemptively evacuated. Pag-asa is monitoring a tropical depression that may intensify into a super typhoon once it enters the Philippine Air of Responsibility later this week. The weather system is expected to enter PAR by Friday night or Saturday and could pack winds of up to 185 kilometers per hour. It will be named U1 once it enters the PAR. Malakas yun, ha? 185 kph. Oo, malakas yun. Okay, joining us today, ang kausap ko ngayon, ang resident political pundit or heckler ng Storycon, si Tito Ronald Llamas. Hindi lang naman akong heckler dito, pati naman ikaw nang heckler din. Hindi, masabait ako sa iyo eh. Problema rito, lagi ka na lang fall guy eh. Isa pa itong heckler, oh, from the Philippine Star, Editor-in-Chief, Ami Pamintuan. Hello, Ami. Gloomy Monday kahapon, mas gloomy pa ngayong Martes, ano? Pero rainbow na rainbow dating mo, Ami, maaliwalas eh. Oh, hindi lang yun. Kaya para maaliwalas man lang kahit sa damit lang. Kakulay niya yung masthead nila. Tingnan mo yung masthead nila. Ilabas mo ulit yung Philippine Star na masthead. Kakulay niya, may yellow tsaka blue eh, tsaka white. Mas kwan yan, mas rainbow. Para lang may konting liwanag naman lang. Sana may liwanag, di ba? Tsaka sa malamang may gold at the end of the rainbow, di ba? May gold eh. Gusto mo merong light at the end of the tunnel. Ikaw kasi parang nagrap ng unicorn. Masyado kang nega eh. Oo nga. Oo. The pot of gold. Kaso may papasok na naman na bagyo eh. May leprechaun pa dyan. May isa pa eh. Wait, teka. Ami, Ronald, itong sa weekend, simula ng weekend, may 3 o 4 na hinihingi ang Iglesia ni Cristo para mag-rally sa Metro Manila. Yes. At, Ami, I don't know if you've seen it, may advice na eh. At, nakuha ko na. Yun. Minimum of 300,000 people. Sa Quezon City, Sa QC lang. Oo, iba pa yung sa Luneta at Liwasang Bonifacio. 3 araw. Magkakampo sila. Paano? Albawa, yung EDSA 1, EDSA 2, ilang araw ba yun?
So, no, we're looking at people power, Kesa naman magpipiesta lang sila, John, di ba? Di ba? Ibig sabihin, kaya sila, Hindi, ano kaya yung sila hinihingi magdadalawang tatlong specifically? araw. Ano Dahil yung meron silang hinihingi? political Kasi may mga objectives. kumakalat na kung ano hinihingi. Pero mukhang deniable eh. Ano yung verified na hinihingi nila? Okay, ang hinihingi nila, let me read. Officially, officially. Kasi maraming kumakalat na kung ano-ano eh. This is what's in the letter from INC, from Iglesia to Mayor Joy Belmonte, asking for a permit to hold the rally. It's called a Peaceful Rally for Transparency, to be held from November 16, which is Sunday, to November 18, Sunday, Monday, Tuesday. Ang ingress date nila is November 15, meaning ang pagsimula, ang pagpasok. That's Saturday. So Sabado pa lang, medyo marami-rami ng tao siguro yung papunta At doon. kung mamonitor niya yung mga probinsya nila, naghahanda na. And further down in the letter, the activity will be a peaceful and orderly public assembly intended to promote transparency and accountability in governance and in society. With emphasis on peaceful. The Iglesia leadership gives its full commitment that the rally will be conducted in accordance with law, public order, and respect for local regulations. So that's what it says in the letter to Mayor Joy Belmonte, coming from Jazzy John Honko. Ano ba siya? Hindi nakalagay kung ano siya eh. Yeah, but it's the request for approval to hold a peaceful rally for transparency by the Iglesia. Tama. So, yun. But I suppose, Ronald, a question on a lot of people's mind is, what do we expect from this? What is this leading to, if it's leading to anything? Eh di peace. Ang gagawin ko dito, Ami? Ikaw sabi. Hindi, kapag naghihingi ng transparency, normally may hinihingi yung ulo eh. Kanino? Ang Kasi mga marami ng marami ng sa, pinaila ng kaso so far. ang nakalagay sa t-shirt nila, transparency for a better democracy and a peaceful country. No? Yan, red and blue. Yan ang nakalagay sa t-shirt. More than 10 million na na-distribute. No? Balita ko lang. Balita ko lang. So, more than 10 million. Magpo-produce pa sila ng 10 million. Dahil kung ilang araw yan, syempre, hindi naman pwede isang t-shirt lang sa tatlong araw. Tatlong araw eh. So, maraming, pala yan, na-distribute na. So, ibig sabihin, seryoso ito. No? Pero, ikaw naman, mahirap naman magparali ng 3 araw para lang sa peace and democracy. Yun na nga. So, Kaya nga, ano sabihin? hinihingi specifically? Oo, di ba? What do you mean by transparency? Ano yung, may hinahanap sila na hindi pa rin transparent hanggang ngayon. Yes. Ibig sabihin, di ba? Ibig sabihin, Kasi otherwise, you will not include it in your demands eh. ibig sabihin, sasakyan nila itong anti-corruption ethos, itong anti-corruption outrage, no? At isa-sentro nila sa transparency. Ang tingin nila, yung ICI is not transparent enough. No? So, ganun yung direction nun eh. So, hindi yan parang holding hands na kakanta ka ng kumbaya, no? So, may kwan yan. Mayroong political agenda. Hindi ako magugulat, Ami, kung mamarcha yan papuntang Malacanang. On the same day? Hindi ako magugulat, ha? Hindi ako magugulat. Ibig sabihin, hindi ko sinasabing yun ang plano nila. Pero, hindi ka magugulat kung pupunta yan doon. Anong gagawin ng 300,000-500,000 sa isang lugar? Teka, sabi mo nga, 3 lugar to, yung 300,000 sa White Plains sa People Power Monument. Katabi ng? Meron pa. Tabi ng Aguinaldo. Ayun. Aguinaldo. Oo. Ang Liwasan tsaka Luneta, katabi ng? Okay. Malapit sa Malacanang. Yun. Di ba? Gets mo na. Kaya ayaw mong katabi ito. Hindi, kaya nga. Eh si Ami, sa hindi naman ngayon, maniniwala if we're yan. talking about transparency, yung ICI, nagrekomenda ngayon sa ombudsman ng charges against 3 former DPWH officials, si Manuel Bonoan, si Bernardo, saka si Cabral. Tama na ba yun? Is that enough to assuage the call for transparency and accountability? Sabi ni Secretary Vince Dizon, magpapakulong sila ng at least 60 na tao, including elected officials. Kasabi na din ng NBI kahapon,
Director, Oo nga. By next week. before Christmas. Hindi, by next week. Hindi, iba pa yung next week. Ang sinasabi ko yung 6 na Yung po. 60. Yung Yeah, okay, I got you. Oo. Ibig sabihin, nagle-level up din yung gobyerno. Will that be enough? Kaya nga. Will it head Will off? that be enough? I'm not sure. Diba? Will that be enough? No? Siyempre, ang habol ng mga tao, yung mga principal ng principal. Si Reg kasi principal lang eh. Dapat merong mas principal ka Reg. No, yun yung, Si Joby. Oo. Si Joby o si Patrick. Patrick. Diba? Yung ganun. Yung mas mataas. No? School superintendent. Yan. No? Mas mataas na principal yun. Sa Epipani. Kailan ba yung hearing ni Ping Lacson? Kasi 14, hinahanap na nila si Gutesa, di ba? 14. Kasunod nung bago mag-16. Ayan na nga. Kailangan lumabas siya before 14 then. na yun. Bago Kailangan magkaroon ng action kung sakasakali, ano? Oo. Teka, let me check. Ang problema 14. ko, may lecture tour ako niyan eh. Kaya baka So wala ka sa bansa, wala gano'n. ako dito na, nagle-lecture ako niyan eh. Parang may paramdam to. Anong sabihin Kaya nun? papadalan ko na lang kayo ng ng greeting card. Nasa ibang bansa ka? Oo. Nasa ibang bansa. Kinakabahan ako sa katabi ko eh. Lecture tour eh, matagal na nakahanda eh. Siyempre, nakakahiya naman sa mga OFW natin. Di ba? Teka, Ronald. Ba, OFW, Oo. I know we have teka, let's go to our guest first kasi kaya naman sa pag-asa eh. Siyempre. Anyways, Oo. Ronald, di mo nalis to eh. Hindi, pinag-uusapan natin political storm. Pero itong Ito, storm na totoong to, bagyo to. kailangan talaga natin tulungan yung ating mga kababayan. Okay. Kasi nasa lanta. Nakita ko may mga nakwan eh. Dami ba? Mga sa mga bubong. Bubong. Sa Cebu. Bubong. Sa Sobra nga, Cebu parang ondoy province. siya. Parang ondoy, sobra. Oo. Yeah, let's now check the latest on Typhoon Tino and the potential super typhoon that may enter this week. Iba pa yun, ha? We have Pag-asa Weather Specialist Charmaine Barila. Ma'am, magandang hapon. Thank you for joining us. Yes, magandang hapon po, ma'am and sir. Sa lahat po ng ating mga tagapakinig at narito pong ulat sa lagay ng panahon. Si Bagyong Tino nga ay nagkaroon na ng ikalimang landfall kaninang 1:20 p.m. dito sa may Iloilo City, Iloilo. At sa ngayon, patuloy na nga nitong tinatahak ang Iloilo Strait at maaari na nga itong makalabas ng kalupaan ng Western Visayas mamayang gabi at maaaring dumaan nga ito dito sa may parte ng northern parts ng Palawan bago ito tuluyang makarating ng West Philippine Sea bukas ng umaga at tatahakin pa nito ang karagatan ng West Philippine Sea hilagang kanluran hanggang sa makalabas nga ng ating Philippine Area of Responsibility ng madaling araw ng Huwebes. At sa kasalukuyan, nakataas pa rin yung ating wind signal number 4 dito sa may Cuyo Islands, central and southern portions ng Antique, central and southern portions ng Iloilo, maging sa may Guimaras. Signal number 3 naman, ang nakataas sa northernmost portion ng Palawan, including Calamian Islands, rest of Antique, including Caluya Islands, Aklan, Capiz, rest of Iloilo, northern and central portions ng Negros Occidental, northern portions ng Negros Oriental. Signal number 2 naman ang nakataas sa may southwestern portion ng Masbate, southern portion ng Oriental Mindoro, southern portion ng Occidental Mindoro, southern portion ng Romblon, maging ang northern portion ng Palawan including Cagayan Silio Islands, Cebu including Bantayan Islands, northwestern portion ng Bohol, central portion ng Negros Oriental, rest of Negros Occidental. At signal number 1 naman sa may southern portion ng Quezon, southern portion ng Marinduque, rest of Oriental Mindoro, northern and central portion ng Occidental Mindoro, rest of Romblon, southern portion ng Albay, western and southern portions ng Sorsogon, rest of Masbate including Burias at Ticao Islands, and central portions ng Palawan, western portion ng northern Samar, western portion ng Samar, maging ang Biliran, Leyte, northern and western portions ng southern Leyte, rest of Bohol, rest of Negros, Oriental, and Siquijor. Patuloy pa rin po natin pinag-iingat yung ating mga kababayan dahil nandito pa lang po nga ito sa may kalupaan ng Panay Island, itong nasabing bagyo at maaari pang magdulot ng mga pagulan at malalakas na paghangin. Samantala, aside na sa areas under wind signal sa buong Luzon, makararanas din po ng malalakas na hangin, including dyan ang Metro Manila dahil sa pagbugso ng northeast monsoon na sinasabayan din ng hangin galing kay Bagyong Tino at pag nagsalbong nga itong dalawa ay nakabubuo ng shear line at siya nga itong nakaka-apekto dito sa may Central Luzon kasama ang Metro Manila maging dito sa may Isabela, Aurora at
iba pang bahagi ng Calabarzon. Samantala, ngayong araw, makararanas pa rin ng mga malawakang mga pag-ulan ang buong parte nga ng Kabisayaan. At yung dito naman sa may parte nga ng silang bahagi ng Central Luzon kasama ang Isabela at Aurora, makararanas din ng mga pag-ulan na abot ng 50 to 100 millimeters. Dahil naman yan sa shear line, kasama nga din dyan ang Laguna at Batangas. Samantalang yung northern parts nga ng Mindanao ay meron pa rin inaasahang mga pag-ulan kasama din dyan ang Bicol region na nagre-range sa 50 to 100 millimeters dala din nitong bagyong si Tino. Ma'am Charmaine, ma'am, if I may break in po, matanong ko lang po, kamusta ang dami ng tinapong ulan o tubig nitong bagyong ito sa Visayas kumpara sa mga nakaraang mga bagyo? How much water or how much rainfall did it dump over Visayas? Dagdag lang sa tanong ni Ed, Charmaine, meron na ba kayong estimate ng human cost? Halimbawa, nakita ko sa Liloan, Cebu, yung mga tao ay nasa mga bahay, nasa bubong ng kanilang mga bahay, no? At malapit ng abutan sila ng tubig. So, kamusta ang ating disaster relief operations para sa mga taong sinalanta? Mabibigyan mo ba kami ng kaunting mapping kung ano yung, at least for now, yung human cost? Yes po. Sa ngayon po, ang latest nga po natin ay unfortunately, meron tayong 2 casualty and possibly na may mga additional reports po as this typhoon ay makalayo na dahil sa ngayon ay ongoing pa rin nga yung ating mga rescue operations and pati yung mga clearing operations sa iba't ibang lugar na nalampasan na nga nitong si Bagyong si Tino. And in terms naman po ng dami ng mga pag-ulan, ang recorded natin kahapon ay dito sa may Maasin City, Southern Leyte, na umaabot ng 235 na millimeters for 24 hours. Yes, more or less po mga ganon. Yes, ma'am. So, ang nakita natin, Maasin City, Southern Leyte, mataas din po yung mga pag-ulan sa may area ng Cebu. And nakikita din po natin na mataas din yung mga pag-ulan sa iba pang parts ng Western Visayas. Pero ang record high po natin so far ay yung dito sa may Maasin City, Southern Leyte. Yes, ma'am, if I may, in practical terms po, yung 235 millimeters of rain in 24 hours, katumbas ng anong bagyo yan? Kasi kapon ang sabi sa akin, parang may katumbas ng Omosit Odette or Yolanda, kapon na nasa 200. Pero ngayon, 235 na eh. So parang ano yung katumbas po niyan? Para lang makarelate yung mga tao. Yung pinaka-familiar po na naging bagyo is si Yolanda, no? Tingnan po natin ang mga record, though hindi pa masyadong verified to, at maglalabas po tayo ng statement once nakalampas na nga po itong si Bagyong Tino. Pero sa nakikita po natin ay medyo lumalapit-lapit din po siya sa dami ng mga pag-ulan ni Yolanda. However, mas destructive yung hangin ni Yolanda. Yes po, kasi aside po dun sa ulan at hangin niya, nagkaroon pa po siya ng storm surge. Doon po nga yung recorded na pinaka-devastating na historical storm surge po na nangyari dito nga sa may parts ng Eastern Visayas, no? And so far naman po dito kay Tino ay wala naman pong na record na storm surge, no? Wala pa naman po tayo nare-report na mga storm surge na nangyari upon entry niya sa land point ng ating kapuluan. Shami. Pero Miss Barila, ang sabi nung iba, lalo sa bandang Cebu, no? Sabi nila parang reminiscent daw of ang Ondoy. Parang sandaling-sandali lang, ang lakas-lakas daw ng ulan, biglang-bigla. Kaya ganyan, ang dami-daming ang taas-taas kagad ng tubig, saka medyo mabagal siyang bumaba. Tama ba yung sinabi nila na within a short span, ang lakas-lakas ng ulan? Accurate ba yung perception nila? Yes po, at tama po yun. Kasi kung titingnan nga natin po din sa satellite, no, yung itsura niya parang nakakompress malapit sa sentro. Tapos yung diametro nga po niya, simula nung naglandfall siya up until ngayon, ay almost nandun pa rin sa within 300 kilometer or radius niya rather ay 300 kilometer. Ibig sabihin, mas compact siya as compared nga dun sa mga nakaraang bagyo na umaabot po ng 1,000 kilometer something yung diametro natin. Kaya pagpatak nung mata ng bagyo dun sa area nyo ay biglaan talagang lakas ng mga pag-ulan. Gayun din, dahil nga yung pagkilos nito, no, nung nandito siya sa kalupaan, nag-range ng 20 to 30 kilometers per hour, ay may bahagyang kabilisan po yun.
or bumagal lang saglit, mga 25-20, pero comparatively ay mabilis pa rin po yun. So, kumbaga, bigla ang bugso, tapos pagkadaan sa area, mawawala na agad yung mga pag-ulan. Ganun po yung nangyari. Ma'am Charmaine, may pangalawa pang weather system na paparating eh. Si Uwan. Oo. Tapos Uwan. mukhang mas malakas siya kasi kung 180 ngayon, ito 185 ang projected winds niya. Tell us about it. And anong likelihood na lalakas pa itong pangalawang bagyo at tatatama sa atin? At Charmaine, may connection ba yung buwan na ito sa mga malalakas na bagyo? Dahil yung Yolanda, November din nangyari. No? Kaya talaga bang itong November ay yung new typhoon season? Dati kasi yan eh, Dati July. July. Oh, June, July. July, August po ang pasukan recorded talaga. natin. Pero ngayon, parang November ang tama. No? So actually po, nagva-vary po naman yan. Depende kasi minsan may taon na meron tayong La Nina, El Nino, or may taon pa minsan na humahabol yung mga bagyo sa second half, mga ganyan po. Pero regardless po, sa ngayong taon, so far, ang pinakamarami po ay last month, October, no? This November naman po, ay nag-expect tayo ng 2 hanggang 3 bagyo. So, pangalawa na nga kung sakali itong si Bagyong Uwan. Tapos, sa nakikita po natin, tama po kayo, maaari po siyang umabot ng super typhoon category. And ina-expect nga po na yung pagpasok niya dito sa PAR by Friday evening or Saturday early morning or madaling araw. And then, initially, ang track na nakikita ng mga models natin, worst case scenario ay maaari itong dumaan dito sa may parte ng northern Luzon. And may mga scenario naman po na nagpapakita, however, na pwede itong mag-recurve. So, kumbaga, initially, ang tatahakin niya pa northwestward, tapos re-recurve or iikot papunta ng northeastward. Charmaine, wala bang parating na bagyo sa November 16, 17, 18? Wala akong naisip na hiwatig para madalang jacket tsaka payong yung sasama sa rally, di ba? Malayo pa yun. Papasok pa lang ng PAR yun. Dito pa lang, So, posible pa rin po kasi may pinapakita na ating tropical cyclone threat potential na pwedeng isang low pressure area. Pero sa ngayon po, mukhang mas maganda na mag-focus po tayo dito sa kay Tino at kay Uwan dahil ito pa po muna yung marami si Ma'am. pa po to. Ikaw kasi Ed eh. Pero sana po ay masyado kang forward-looking eh. Meron bang La Nina? Si Ed kasi, iniisip ka agad yung may bagyo sa 16, 17, 18. Sa ngayon po, sa La Nina ay under La Nina alert pa rin po tayo. Ibig po sabihin nito ay nagkakaroon na po ng paglamig dito sa may Central Pacific ng ating karagatan. Yes. So, may mga studies po tayo na napapakita na ganitong kapag nagkaka-La Nina or a La Nina alert nga ay merong mas dumadami daw po yung circulation or yung mga, ito nga, yung mga tropical depression or mga bagyo, low pressure area dito sa bansa natin. Pero kailangan pa po ito ng mga masusing mga pag-aaral. Tsaka paalala lang natin, what do you mean exactly kapag super typhoon? Ano yung pwede nating asahan by way of, halimbawa, sa wind speed o kaya sa rainfall, ano po yung pwede nating asahan? Yes po. Kasi si Yolanda noon, super typhoon pero super typhoon na yata yun. So, una po, ang wind speed natin, o ang wind signal natin rather, ay, ang sinusukat po nito ay hangin. Ngayon po kasi, in terms ng mga pag-ulan, kada bagyo, iba-iba po yung parang nagiging characteristic niya in terms ng mga pag-ulan. May mga bagyo po na kahit nasa tropical depression lamang ay malawak na yung circulation at maramihan yung mga pag-ulan. Nakita po natin ito nakaraan. Meron naman po yung mga bagyo na katulad nga nitong si Tino na maliit lang pero malakas yung hangin tapos yung mga kaulapan nakapokus malapit sa sentro niya. So, itong super typhoon po, nakikita nga natin, in terms of wind speed, possible na aabutin nito ay more than 180 kilometers per hour. So, kung ihambing po natin yun, halos kasing bilis po yun ng, kung ma-maximize po talaga nung 200 kph, no? Almost kasing bilis po yun ng mga bullet trains dun sa Japan kung i-compare po natin. Ganun po kabilis yun. Kaya napaka-destructive, lalong-lalo na po kung mabilis din yung movement nitong bagyo. Charmaine, bakit kasabay nitong tropical depression
yung depression ng mga tao sa corruption sa gobyerno. Marami kasi nade-depress eh. Pasensya niyo pa yan. Ganun po Binahaya talaga tayo kasi pagpasok. nagsasabay-sabay po ang problema. Bagyo, tsaka yun pa pong mga corruption na sinasabi din po ng mga kasama natin na maaari daw pong naging cause sa mga pagbaha. Pero Ma'am Charmaine, meron ba kayong forecast sa kahihinat na ng mga investigasyon? Sana po ay mataas ang tsansa. Related kasi ang Sumasagot ako si Ma'am. ang tropical depression kasi magdudulot na maraming ulan. Oh. Eh kung puro ghost project yung mga kwan mo, yung mga may flood connection, control mo, babahain ka. made-depress yung mga tao. Kasabay ng Yes depression. po. Yun ang nais ko ipahiwatig. Yes po, tama po kayo. At mukhang Hindi mag-extend pahabol pa ko po na lang yung Miss depression Barila. dahil may Ang bagyo reklamo pa po. sa Cebu, accurate ba yung sabi nila na isa daw sa dahilan ng flooding yung watershed nila ay sira, denuded. Merong mga ganon ding sinasabi. Opo, lalo po kasi pag mga watershed, kailangan po talaga maayos yung mga structures dyan kasi kumbaga ipunan po yan ng tubig. Yung mga areas po talaga na malapit dyan, delikado kasi kapag biglang nag-swell, yung mga ilog na malapit po dyan ay mabilis lang po yung pagtaas ng tubig. So, ito po yung mga areas na kailangan pong tutukan natin as well as yung mga areas po na prone din po sa landslide kasi yung ganitong mga pag-ulan nga po, mabilis lang yung biglaang malakas tapos may mga previous pa na mga pag-ulan nung nakarang ay malambot na po yung lupa kaya madali lang yung pagkakaroon ng flash floods tsaka mudslides. Ma'am, kung sakaling kailangan niyo po ng kailangan namin ng isa pang political heckler, pwede na kayo. O political analyst. Pwede. Ay, naku po, bagyo lang po yung binabantayan po natin. weather at saka sa Ay, politika. hindi ko connect niya eh. Di ba? Ang in-audit lang po natin ngayon ay yung dami ng mga pag-ulan, yung dami po ng kaperahan ay labas na po sa ating. Diba? Magaling si Ma'am. Ingat ka, Charmaine. Baka kunin ka ng Philippine Star. No? Sige po, maraming salamat. May Dito kasi sa Soricom, pro bono ito. Oo, sweldo dito. Sige po, maraming salamat. Thank you, Ma'am. Salamat, Si Charmaine. Ma'am Thank Charmaine you. Barila ng Pag-asa. Pakita ko lang, Bok. Ito yung sinasabi ko kanina. Ito yung Tino. Ito yung kanyang truck. Andito siya ngayon. Just off Panay Island. Yan. Okay. It's Panay Island. Iloilo's here. Boracay's over there. And dyan siya ngayon, more or less. That's Typhoon Tino. Yung sinasabi natin kanina papasok pala, maaaring pumasok yung uwan. Si Uwan. Oo, teka. I'm sorry, I'm using Windy para lang alam niyo. This is available sa mga mga handset niyo, sa mga phone tsaka sa mga iPad. Ito ang uwan. Ay, sumubralit. Okay, kita niyo ba Pilipinas? Okay, Pilipinas. So, saan ang tama ng uwan? Yan, Pinas. Sorry, medyo malabo. Ito siya ngayon, itong PAR. Sabado, Philippine Air Responsibility. Okay, ito yung Area linya yun. of So, tatama siya ng Sabado, Quezon alas 8 City, hanggang alas NCR. 2 yan. Linggo, alas 9. Linggo yung rally eh. Actually, Sabado pa lang simula ng Ingres eh. Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Nandito ang banda. Lunes, malapit na siya sa Northern Luzon. Tapos ito yung tama, kasama. Oo, sama. Quezon City, Yan ang effect. So, Let's see kung kailangan- gaano kalaking cloud bands with that time. Kailangan magbigay ng raincoat at saka payo ng organizers. Oo, kaya mag-alay ka ng itlog sa Marami yun. Saan nag-alay ng itlog? Marami yun. Saan nag-alay ng itlog? Para sa pagbubuntis yun, ano ka ba? Hindi naman sa ulan yun. Sa ulan din yun, di ba? Pag may kakasal, mag-aalay ka ng itlog sa Santa Clara ba yun? Hindi ba? Hindi ba ganyan? Tingin ko si Manny Mugato kailangan natin alay. Mas katanggap-tanggap yun eh. Kailangan ata virgin. So, just to be clear, kung ang rally ng Iglesia is Ingles at Saturday, starts at Sunday and Monday, and Igles at Tuesday, nandito na yan from Saturday, Sunday, Monday, dito na yan, and ito yung Luzon. And Tuesday, it's right over Northern Kailangan Luzon. natin mag-alay kay Thor. The The God of God of Thunder. Weather. Thunder, hindi weather. Hindi, weather siya. Sa Northern Thunder Mythology, siya yun, yung God ng thunder. weather. Yung thunder ay isang elemento lang ng Sa weather. bagay. Siya ba na po isang with the Ang lang? God of War, si Odin. Si Odin, yan. Si Odin.
Oo. So, but bear in mind, sabi nga ng Pag-asa, baka 185 kph itong sustained winds ito. Malakas yun. Malakas yun. Oo, stronger than the one we have right now. Pero ang isang kasing tinitingnan din natin, yung hagip na ulan. Paano? Minsan kasi, yung binabatak ng ulan. Minsan kasi ay walang ulan ang bagyo. Yeah. Pero may mga bagyo na may hatak na maraming ulan. So yun ang tinatanong ni Ami kanina. So far, this is what we have in terms of clouds, cloud formations. It's still hard to see here kung gaano siya ka-solid yung mga ulap pagdating sa atin. Makikita ba dyan yung depression ng mga tao? Hindi yata. Hindi kita. Pero pagbandang Valentine's, mas maraming nade-depress. Usually, nade-depress ka after... Ikaw lang naman hindi nade-depress pag Valentine's. Nade-depress ka after New Year. Dahil ubus na yung kwan mo, naipamasko mo na eh. No? New Year, gastos mo sa mga handaan. Ubus na yung pera mo. Dami mo kasing yun yung problema. Dami na naman. Maninira ka na naman. Sabi ko lang, mas nade-depress ka pag natawanan tayo. After New Year. Kaya hindi mo nakita mga uprising nangyayari after New Year. Pasok na natin ang mojo natin. Okay. Check natin sitwasyon sa Cebu. We have One News Cebu Desk, Dale Israel. Dale, kamusta dyan sa Cebu? Dale, kamusta Dale? Hindi ka ba nade-depress? Hi, Dale. Magulo ba kami, Dale? Nawala si Dale. Nag-walkout na. Nawala tuloy si Dale. Ayun. Yan. Pasok. Sige, kamusta, Dale? Tingin ko nade-depress dito si sitwasyon? Dale. Tingin ko Yes, ito nade-depress yung latest dito sa Emergency Operations Center ng Cebu Capital. At least 18 people have been reported dead due to the impact of Typhoon Tinio. Kanina, ilan pa lang Okay, sige. 6 of them. So 6 of them are from Cebu Province, 5 from Danao, and 1 from Mandawi City, following the widespread flooding brought about by the storm. Meanwhile, 12 individuals remain missing in Villa del Rio in Cebu City. That's according to Mayor Nestor Archival. There is a strong possibility, according to the mayor, that they did not survive, and search operations continue in nearby rivers and coastal areas for their bodies. Many areas in Cebu City still have no electricity. Visayan Electric says power restoration is expected by around 3 p.m. And many areas still in Cebu City were still with no power because the lines were severely damaged. So the strong winds and heavy rains and strong winds at around 4 a.m. And it lasted until 7 a.m. this morning. And after the storm passed, the weather remained cloudy and windy throughout the city, even until now. Last lunchtime, medyo lumakas naman yung ulan. According to the Provincial Emergency Operations Center, around 36,000 people, or at least 36,000 people, are currently staying in evacuation centers across the province. They continue to need... I think he froze. Okay, let's see if we can bring Dale back. Baka mahina din yung yung signal doon, di ba? Pero walang kuryente, walang malaking 18 for a typhoon that's still in the area. Yun na nga nakakagulat, Cebu pa lang yan, Cebu pa lang. Kasi may ibang mga lugar na tinamaan, di ba? Dale, gano'ng kalalim yung mga baha dyan? Gano'ng kalalim na gano'n yung karami yung casualties? Sa sagsagan ng bagyo, kung makita nyo sa Facebook or sa mga social media, nagpatong-patong yung mga kotse. So, ang nangyari, maybe higher than a car, yung deep... yan, grabe, no? They'll tell us about it kasi marami mga kwento, ang bilis-bilis daw nung sandali-sandali daw, ang lakas-lakas ng buhos ng ulan. Tama ba yun? Tama. The people actually were expecting lesser rain, just like what happened. In Typhoon Odette, when there's only a few rain and then there's very strong wind. So ang nangyari sa 4 o'clock, 4 a.m., both wind and rain is pretty strong. So that's why they were not expecting it. They were anticipating it. And usually yung mga affected ng flooding ngayon yung mga villages, yung mga subdivisions, yun ang mga affected kasi yung mga nasa high-risk areas, yung mga rivers, mga near rivers, nag-evacuate na. Yung mga nasa subdivision na hindi pa nag-evacuate, hindi naman sila binabaha noon, ngayon binaha sila.
Naikwento ba kung gaano kabilis yung akyat ng tubig? Kasi yung Ondoy sa Manila, kinikwento ng mga tao dito, in half an hour, umabot daw halos sa bubong yung baha dito noon nung in some parts of Manila. Sa Cebu, paano nangyari? Gaano kabilis yung akyat ng baha? It's probably much the same kasi when it's 4 o'clock, malakas na yung hangin, malakas na yung ulan, may reports na kaagad na na-monitor natin na may baha na sa Mandaue, saka sa ilang areas ng Consolacion, nagre-report na sila na may baha doon. So, it's just a matter of an hour, biglang tumaas yung tubig. Malakas pa ba ang ulan dyan, Dale, ngayon? Ikaw, ano na-experience mo? Kasi normally kapag ganyan, wala nang time yung mga may-ari na itakbo yung mga kotse nila Di ba? Talagang ganun siya kabilis. Paano naman yung pagbaba? Mabagal din yung pagbaba ng baha? Umabot pa kaninang umaga, mga alas 10, alas 11 o'clock or 10 o'clock. Tagal, Matagal. Usually, yung baha dito sa Cebu, parang flash flood lang. After it rains, wala na yung tubig baha. Ang nangyari kanina, medyo matagal na kasi matagal pa. Yung nabaha usually are actually places nga na hindi binabaha at hindi nila akalain na babahain sila kasi some of them are posh subdivisions. Yun. Kaya bago sa kanila na binaha ng ganon. Okay. Kumusta yung hangin? Kasi ang dami namin din nakitang mga bahay na bagsakan Hindi naman itong mga pero mukhang napakalakas din ng hangin, Based dito sa Cebu City compare natin yung sa previous typhoon dito sa Cebu City, yung Typhoon Odette, mas malakas yung Typhoon Odette. Malakas din yung Typhoon Tino, pero mas malakas yung Odette. Kasi nakita natin na mas maraming natutumban ng mga poste. Ngayon nga, just now, nagbalik na yung kuryente dito sa Cebu City. So that means to say na medyo hindi na-damage yung mga poste, yung mga lines ng Visayan Electric. So, kaya madali ang nabalik yung kuryente. Yung sa Odette, inantay pa namin yung parang isang buwan bago nagbalik yung kuryente. But Dale, give us an idea dun sa nature ng mga deaths. Are they mostly from mga inanod ng mga tao? Tama. Most of the deaths na record, yung sa Cebu City actually are the ones na affected ng flooding, especially yung sa Bakayan, Barangay Bakayan, at yung maraming mga subdivision dyan sa Barangay Bakayan, at yung sa province din, mga naanod din sa baha. Kamusta, Dale? Kamusta yung flood control dyan? Ano ba yung mga flood control sa Cebu? Yan ba ay mga ghost din, substandard, non-existent? So, anong status? Maraming nasasabi yung sa Mandaue City ay ang baha sa Mandaue City ay sa Butuanon River na may flood control project din na ginagawa doon sa Mandaue, sa Butuanon River. Yan ang may ginagawang flood control project there. Ang sabi, hindi daw, medyo palpak daw yung ginawang flood control project. Kung kaya bumaha ng lumalawakan sa Mandaue City. Tapos sa Talisay City naman, yung sa Mananga River, dalawa yung pinakamalaking river dito sa Cebu, Metro Cebu, yung Mananga River at Butuanon River. So ang nangyari sa Mananga River, may flood control project din, pero hindi kaya ng flood control project na ginawa doon sa Mananga River. Well, we asked that Dale kasi di ba? If you notice the past 2 months, yung focus ng mga flood control scandal mostly has been Bulacan and Mindoro. I'm wondering lang kung kamusta sa Cebu. Sa Cebu ba malaking issue yung mga flood control projects dyan as far as Cebuanos are concerned? Meron bang mga question, meron bang mga aligamgam doon sa mga kung saan napunta yung mga pondo sa flood control? Tama. Kasi yung issue dito yung flood control project, yung most of the
flood control projects are went to the town on southern Cebu na hindi naman binabaha. Okay. At kaya hindi mas Aling town marami noon, pa siyang Dale? flood control. If I'm not mistaken, it's barangay Hinatilan or Okay, something sige. like that. Nasa southwestern Cebu yan na town. Southwestern Tapos, Cebu City? marami Southwestern pa siyang Cebu flood Province? control projects compared to the ones in Mandawi City and Cebu City na siya namang binabaha talaga. So baka forward-looking sila dahil sa Oh. climate change in 10 decades, baka bahain. Ikaw talaga. Baka lang, I'll just play the devil's advocate here. Baka mamaya sabihin naman na, kaya hindi binabaha kasi nga may flood control project. Ginagawa pa lang. Oh. Forward Hindi, looking. Ginagawa pa lang daw, malala daw yung tama dun sa Liluan. I'm asking Tama, kasi tama, yan yung di ba yung hometown ng asawa ni Christina Frasco. Liloan yan. Di ba, Dale, yung pinapakita yan, Liloan? Yung picture yung niya, Liloan, Liloan malala yan. daw, eh. malala. Oh. Malala yung Ayan. flooding doon. Papunta pa doon ngayon ang provincial officials. Papunta ngayon Yes. sa Liloan Yan, that's para Liloan. i-supervise personally yung nangyaring pagbaha doon at yung search and rescue operations at saka iba pang mga kailangan doon sa Liloan. May malawakan din yung pagbaha. Unusual ba yan dyan sa Liluan? Kasi, malapit ba siya sa ilog? Bakit ganyan kalala? Oh, may river dyan. Ang Liloan kasi malapit din. It's a beach town coastal town town, yan na malapit sa dagat. Okay. So Coastal town. hindi usually Saka yung may ilog binabaha. din. At ngayon nabaha siya. Tapos hindi tumatagal pa na bago matagal pa bago subside yung tubig. Kahapon pa siya, di ba? Yung sa Liluan nakuha na yan, kahapon pa yan eh. Oo nga. Di ba? Ang alam ko nga, Ami, may Hanggang proposal. ngayon, di bumababa yung tubig pa dyan. Ang alam ko nga, Ami, may From proposal na reports magtayo nakuha, ng port sa Liloan. hanggang ngayon wala hindi pa bumababa yung tubig. Pero yung sa Baguio pa yan, sa Baguio kaninang umaga sa Baguio. Dale? Dale, anong status ng proposal na lagyan ng port ang Liloan? Para yung sobra sa Cebu Port ay dyan dalhin. Natuloy ba yon? Natuloy ba yon? Yeah, may proposal yan na meron ng port sa Liloan, yung bagong port yan ni-inaugurate pa yan ni President Bongbong Marcos okay. 2 years ago, I think. Yan yung ginagawang it caters to the passengers going to Camotes Island, and supposedly it should have a ferry going directly to Mactan Island and bypassing the traffic in Consolacion and Mandawi. Pero ngayon hindi pa. So ang nangyari lang may barko na papuntang Camotes Island, Liloan, Camotes, at may bus din papunta doon. So hindi pa full yung operation? Exactly, hindi pa full yung operation nila. Ang meron lang Camotes, tapos Camotes, Liloan, Camotes lang na route. Dahil sa huling tanong lang, evacuate yung Dale. mga tao, mukhang hindi pwedeng gawing evacuation center yung school dyan eh. Wasak, nabaha eh. Saan dinala yung mga evacuees? Sa pagkakalam ko dito sa Cebu City ay ginagawang evacuation center yung Cebu City Sports Center, yung Abiliana, yun ang kinukuha, especially yung mga stranded na mga passengers. Maraming stranded kasi sa Port of Cebu. Kinuha sila from the port at dinala sa Abiliana. At ang evacuation center naman sa Bugo City ay sa Bugo City Sports Center din ang ginawang evacuation center nila. Kinuha yung mga 10 cities, tinanggal yung mga 10 cities at doon nilipat yung mga tao sa Bugo Sports Center. Dale, kamusta yung bagong governor ng Cebu Province? Kamusta yung performance niya? Dahil first time niya naging governor dito. So baka sukatin yung kanyang performance. Halimbawa, dito sa
usapin ng baha at ng bagyo at saka ng relief. Kamusta naman yung performance niya so far? Tama. Ito yung nagiging sukatan niya. Actually, sukatan niya ng bagong governor kasi first it was the earthquake at September 30. Now, ngayon ay bagyo naman yung hinaharap niyang disaster. Yun nga, ngayon, patungo siya ngayon sa Liloan at kasama yung other provincial officials, doon, personally nag-supervise siya ngayon sa operation doon sa Liloan. So far, marami naman siyang nagagawang mga, yun nga lang, yung ibang mga officials din ay nagsasabing wala daw, naghahanap pa ng provincial government kung nasaan ang provincial government. Yun ang sabi ng ng ilang sectors ng provincial board na mga kaalyado naman ng Garcia family. Kumusta naman sila, yung Garcia family? Are they active diyan sa relief? Kasi normally kahit wala naman sa pwesto, tutulong yung mga yan eh. Anong ginagawa nila? Actually, since sa earthquake ay nagpunta sila sa mga towns kasi mga kalyado din nila yung mga mayor ng Bugo, ng Bourbon, ng Midilian at San Remeo, yung mga kalyado nila, ay pumunta si former Governor Gwen Garcia doon sa lugar. Naka-chopper siya, yung nag-traffic yung papuntang norte. So nag-chopper siya papunta doon at yung mga relief items ay nauna na pumunta sa lugar at tapos bigyan naman siya ng mga food packs tsaka mga water at mga food packs na dinadala ng kanyang relief operation. Okay, papahingin si Dale Israel. Maraming salamat. One News Cebu Desk, Dale Israel. Thank you, Dale. Thank you, Dale. Bok, pakita lang to. Para sa mga interesado, punta kayo sa Project NOAA website para makita niyo yung mga lugar ninyo kung prone sa baha at kung gaano kadelikado. Punta lang kayo sa noaa.up.edu.ph. Sorry, medyo mahaba pero ganoon talaga. NOAA with an H. .up.edu.ph. Pakita lang natin, for example, Liloan. Nag-usapan natin yung Liloan na binabaha. Kita naman yung video doon. Teka, medyo mabagal lang siya. Andyan yung pagawaan ng mga biskwit. Ganun ba? This one talaga ba sa biscuit. pagkain? Matagal na yun. Ano na yun? Iconic biscuit na yun ng Liloan, ha? iconic brand. Ito yung hazard map ng Liloan. Nakita niyong kulay pula. Yan ang high hazard level pagdating sa pagbabaha. Ayan, yung coastal area, pati ilang mga lugar doon sa loob. If you zoom in, makikita mo yung mga mismong kalye at mga buildings Tsaka pwede mo hanapin yung address mo mismo Santander Bridge, Santander na pala ito, ibang bayan na to. But you can zoom in into particular or specific streets and look at your house and see where your house sits. Kung ikaw ay nasa red zone or orange zone para matansya mo kung ikaw ay bahain o hindi pag malakas ang ulan. Ito, I think this is already Liloan. Ayan So, whether you live in Panay Island or in Liloan or in Cebu or in Mandaluyong or Siami, Parañaque, magagamit itong hazard mapping ng Project NOAA. noaa.up.edu.ph. Kahit ang sabi ni Maharlagmay, wala naman daw pumapansin. Nga sayang naman, di ba? Dalawa yan. Meron siyang flooding hazard maps, tsaka meron siyang landslide hazard maps. Makikita mo rin kung delikado. Hindi pinapansin yung coastal area. Kapag sinabi mo yun sa coastal community, sasabihin nila, livelihood namin ng dagat, talaga naman lumayo kami ron. Well, totoo naman. Yun ang sasabihin nila Di ba? Kahit yung sa flood plains, kasi sabi nila gusto ng bigas maraming tubig. Kulang sila ng irigasyon. Doon sila sa flood plain. Parang yung bulkan. Yung mga nakatira sa paligid ng bulkan, kaya ayaw umalis dahil tourism yun Hindi, tsaka may tsaka andun yung mga tanim, pag wala sila, baka may ibang mag-harvest. Napakataba ng lupa. Tapos papataba ng lupa yung sulfur.
super taba ng super rich yung ano. The volcanic Kahit anong soil. itusok mo doon, tutubo yun. Eh, yan na nga ang problema natin. Kahit konsultahin yan. Di ba kahit si Feebles yun ang sinasabi, Yep. wala namang pumapansin nung ano namin, yung West Valley Fault. Ginawan pa ng mga property development na bago, sabi nga niya. Di ba? Yeah. But anyway, if you want to check, yan. It was the Japanese pa who were interested in the West Valley Fault na sila yung Eh, kinumission sila ng ano, di ba? Ng MMDA sa kanang ano eh. So, yun. Anyway, balik tayo dun sa isang bagyo na pinag-usapan natin kanina. Muwan. Yung ibang klaseng bagyo yan. Oh, yung bagyo ni Ronald. Well, napag-usapan nga natin na may mga phases yan. Yan yung phase na build-up. No? Build-up. Unless makachamba. Halimbawa, Meaning? dumami yung tao, may mga naka-uniforme na sumama. And somebody starts to take advantage or yan. ano. Or before that, may lumabas na skandalo linking the first family. Kung sakali. Huwag mo kalimutan, yung Blue Ribbon magsisimula 14. 14. No? Parang Yes. Friday ba? bago yung rally na yan. Hindi natin Friday. alam kung anong lalabas doon. Dahil sabi ni Senator Ping, may pasabog siya. No? Ano yung Yes. pasabog ngayon? No? Pero mukhang in terms of phases, yung phase na yan ay papunta pa sa isang mas major mobilization. In January. In January. No? Yung pag-ubos na yung iyong Yung 13th month, 14th month, hanggang ilang month ba rito? Wala. Sa Philippine Star ba? Ilang month? Pero Ronald, hihingin ba yung ano? Diretsahin na natin. Oo, Pinatatanggal ba si President Marcos? Kasi patatanggal yun ang ba siya? sinasabi ng lahat, hindi naman namin hinihingi Well, yun. hindi naman natin Ano ba yung end game? Hindi Ano naman- yung end game? Hindi naman natin sine-second guess yung organizers. Pero may ganung klaseng possibility. Di ba? Kasi pag May tinanggal mo yan, alam naman natin kung sino automatic successor. Oo. Gusto ba yun ng tao? Pero, This is Metro Manila, remember. Yes. Hindi to bailiwick ng ano. yes, pero meron din mga platters. Di ko alam gaano sila kalakas. Ang gusto nila, reset, clean slate. Yung civilian junta, walang Revolutionary mangyayari. government. No? Hindi civilian succession. junta. Ang sinasabi ko lang, may mga iba't ibang grupo na iba't iba yung plots. No? May plot na resignation para mag-succession, may plot na revolutionary government, tanggal lahat. No? Kahit yung EDSA 2, di ba? Yun ay isang uprising. Pero ang ginawa nila, tinawag nilang constructive Constitutional. resignation. Para Constructive yung Vice resignation President ni ERAP. mag-succeed. No? Kahit malinaw naman na uprising yun. No? So, nangyari, parang nag-resign, tapos nag-succeed. Hindi nga nag-resign eh. Umalis siya ng Hindi siya. Malacanang. Yeah, up to now, he's saying he never ang tawag na resigned. Supreme Court, di ba, Ami? Constructive resignation. Constructive resignation. Ngayon lang tayo nakarinig ng gano'n, di ba? One-off lang daw yun, hindi daw yung president. Oo. So, alam mo One-off naman, daw yun, sabi nila. Oo. only in the Philippines, no? Maraming mga possibilities dito. But with what information we have right now, what is likely to happen? With what we have right now, I know this is still early. It's only Tuesday. Well, may mga forces alam ko. may mga forces Ako, kasi na dadating desperate si na. Uwan. Halimbawa, kay OJC, tingin nila hindi na makakalabas si Kibuloy. Kibuloy. Halimbawa, yung pwedeng yung grupo ni Joel Villanueva, feeling nila kakasuhan na si Joel. Diba? Kasama siya rito sa mga nilabas ng ICI na kakasuhan. So galit siya Yes. mga yan. Tapos yung mga DDS, ang tingin nila hindi na makakauwi si Digong dahil nireject na yung interim release, etc. etc. Tapos yung mga construction workers, ina-agitate ng kanilang mga contractors na kaya sila nawalan ng sahod at mawawalan ng trabaho ay dahil dito sa gobyernong ito. So lahat yan nagsasalubong No, nagsasalubong. At nandiyan pa yung ilang mga politiko katulad ni Chavit na kasamang gustong i-agitate yung mga tao. No? Whether sila ay may isang united na political objective is another thing. Whether they will succeed is another thing. But a failed uprising can be as damaging as a successful one. Lalo na dahil yung economy natin is not that strong. Diba? Where's the military in all Alam, this? pag Nobyembre, mabagyo, no? Well, ang sabi ng ang mga pronouncement ng military, hindi kami makikialam dyan. No? That's what they always say naman eh. Oo, kami ay para sa konstitusyon.
kami ay para sa... Since 1986, that's what they've been saying. We had so many, Masyado kang skeptical eh. No? Ako kasi optimistic Hindi, yung mga ako. active, mukhang ano naman talaga. Ayaw na ng gulo. Oo. Kasi ang naririnig ko, puro retired eh. Oo. So tingnan Puro natin. retired. Dahil for now, dahil dito sa Manny Mugato na nilabas yung article niya, ngayon ay medyo... Nag-iingat. Nag-iingat ngayon ng military. Under the microscope sila. Very defensive sila. Kaya at least for now, duda ako kung may ganong klaseng movement within the military. Okay. We'll have to leave it at that. Ami, mukhang baka mag-overtime tayo at may pasunod pa. Napalala ng directive. Okay, maraming salamat for joining Starcon today sa mabagyong araw na ito. Aming pamintuan, Editor-in-Chief ng Philippine Star at ang ating political na bagyo, si Tito Rol Llamas. Tawa-tawa yan. Just again tomorrow at 4 p.m. for Storycon. I'm Ed Lingao, kapatid. We're One News, all sides, all the time. Depressed ako eh. Mga alas 9 na, di kami sandalin niyo. Ala ka!